Pag kinagat ka nun, hindi yung bibitaw. Hindi naman siya illegal eh. Unusual lang siya eh. Ronald, on cam na pala tayo. Sandali, sorry. Sandali. sorry. Nabanggit tuloy ang love life mo dito. Hindi. Sabi ko nga, no time for love eh. Pero may love. Ha? May love naman. As a mental concept. Teka. Anyway, okay guys. Ito si Kristan. Ronald Llamas. At ito ang Heckle and Jive. Okay, Ronald. Kain ka lang ha. Huwag kang... Siyempre. Hindi naman ako mahihain eh. Oo nga. Hindi talaga. Pero Ronald, alam mo, no, napansin ko nga na napanood mo ba yung last week na trial? Last Wednesday. Last Wednesday, parang wala masyado nangyari, ano? Hindi, ang problema kasi Ay, lapit ka lang sa mic, ang problema kasi ng defense, no? Ang hirap nilang i-cross-examine yun dahil factual eh. Oo nga. 'Di ba? Tapos yung nag-testify, hindi naman mga political 'yon eh. Oo. 'Di ba? Mga teller, bank manager, no? Kaya nagulat ako na walang cross examination. Maliban doon sa mga senador judges defense. No? Dapat hindi na tawaging senator judges 'yun eh. Dapat defense lawyers na. Oo nga eh. Sana lang para sa akin, mas okay ba na obvious sila na dumedepensa sila? O mas mabuti kung mag-pretend sila na neutral sila? Ang problema kasi kahit subukan nila mag-pretend, ang problema nila ay katauhan eh. Ibig sabihin, ganun talaga sila eh. No? Ganun talaga sila. Kaya, I think they will fail in pretending. No? Kaya, lantaran yung kanilang pagiging defense lawyers eh. Ayun na nga eh. Actually, nakakalungkot kasi sinasabi ba sa akin, Ronald, na mag-a-acquit sila no matter what? Hindi na nga sila senator judge kung ganun. Kanya nga, di ba, may nag-file ng mga women's groups tsaka civil society kay Senator Pia. Dahil maling-mali yun in-splice mo yung Senate hearing, in-splice mo para paboran yung defense. No? Napaka unethical nun. Yan. Kaya may nag-file ng ethics complaint mismo sa Senado at ang alam ko, may nag-file or magpa-file ng disbarment. Wow. Pati disbarment. Dahil hindi yan dapat ginagawa ng isang abogada. Totoo. Di ba? Kaya yung ginagawa nila na pagiging bias, ano sabi ni Robin Hood Padilla? Pagiging one track. One-sided daw. One-sided. No? Na dapat hindi ginagawa ng senator judges. No? Ay ito ay magiging hatol mismo doon sa proseso. Kung hindi ito a-actionan ng Senado, tatamaan yung proseso Dahil ang nag-splice, isang senator judge, at ang kanyang in-splice ay yung hearing. Yung hearing. Imagine mo yun, no? Na pwede palang i-splice ng isang senator judge na dapat ay neutral, no? Sumumpa. Sumumpa sa konstitusyon, maging neutral, no? Tapos pinost sa kanyang Facebook account. Okay. Hindi ko alam kung natanggal na Hindi, pero Ronald, ito sa akin, dalawang issue nakita ko dito. Unang-una, klaruhin lang natin, hindi naman si Pia daw ang nag-slice. Slice, inisip ko yung kinakain mo, slice. Hindi si Pia yung nag-splice. Doesn't matter. Siya nag-post Siya yung nag-post, exactly. Bakit niya ipopost yun? So may masamang intention. Yun ang, may malicious intent dun Alam mong mali, na spliced, pero ginagamit mo at kinakalat mo. At kahit kinall out na siya, niretain pa rin. Yun na nga pinanindigan. Tapos tinanong sa kanya, nung in-interview, tinanong, ano tingin mo dun sa nagsasabi na nagkalat ka doon na splice video? Alam mo sagot niya? No comment. Siya mga no comment na yan. Ako marami akong comment. Tayo maraming comment. Pambihira to, walang comment daw. Pero ako tingin ko dapat madisbar siya. Pero tama ka na sinabi mo na as a senator judge, nakakalungkot nga dahil sumumpa nga sila na magiging neutral. Sa konstitusyon. Paano yun? Di ba pag ganun, di ba pwedeng matanggal ka sa senator judge? Kaya nga sa ethics committee nag-file. Dahil theoretically, pwede ka matanggal sa isang ethics case. Theoretically. Okay. Di ba si Barsaga natanggal? Oo nga, pwede. Pero malaking bagay yan kung magtanggal sila ng senador. Oo. Mas mahirap sa Senate dahil county sila. At ang Senate, medyo collegial Dahil merong mga legislation na kahit minority-majority, magkakakampi. Yes. Kaya may ganong klaseng ibang relasyon yan. Okay, sige. Okay, so ito si Pia ngayon. Yun na nga napansin ko nga,
tulad ng nabanggit natin, nang sinabi mo, Senatrol, di ba? Oo. Yun ang kumakalat ngayon. Ako ba nagsabi nun? So ngayon, dati kasi yung Senatrol na nilagay ko, yung tatlo, hindi si Marcoleta, si Robin, at saka si Alan Peter. Dagdagan mo naman. Ngayon dinagdagan ko na, may babae na. Yan na. 4 na sila ngayon. Si Pia Cayetano, Senatrol na rin. Pero yung kay, yung ethics complaint niya, sana aksyonan agad yan. Ma-aksyonan ba agad yan kaya? Well, baka hindi ganun kabilis dahil may kasabay na trial, may kasabay na usual legislation na sisimulan next one. Ayun na nga. Next week. Tapos merong ganyang klaseng kaso. Mm. Pero, ang na-undermine nito ay yung mismong impeachment process at yung institusyon ng Senado na Yes. sinubukan na nilang wasakin several months ago, di ba? Oo nga. Muntik Oo nga eh. Di ba? Muntik na mawasak beyond recognition. Tapos ngayon, ginagawa naman nila by increments. Diba? Alam mo yun na nakakalungkot talaga na nakakasama ng loob pag nakikita ko itong mga senatrol na to nang tutrol ng mga taong bayan sa loob ng Senado. Mismo yung mga hirit nila, mga argumento na binibigay nila, especially yung Senate Master Troll na si Robin Padilla, na walang panay nonsense yung mga binabanggit. Nakakamatay ng brain cells eh. Sa totoo lang, kung hindi ka pa tayo mga tanga, nakakatanga yung mga ibang mga komento Kaya niya. mahalaga yung sandwich. Nakaka-revive ito ng namamatay na brain cells. Pero tingnan mo, sige, pag-usapan naman natin yung isa pang Kawatano, Cayetano, si Alan Peter, si Ayan. Petra. Delikado siya. Oh. No? Sinampanan ni Senator Ping Lacson yung kaso, mga ghost project, anomalous project sa Taguig under his watch. No? At pinadala na sa ombudsman. Tapos next week, bubuksan na yan sa Blue Ribbon Committee meeting. Kung magpapadala na ng representative ang minority. Kaya hindi matuloy-tuloy. Oo, kasi hindi pa nga nagpapadala. At saka kaya nga sinabi ng Blue Ribbon Chair sa Erwin Tulfo na hindi namin maumpisan tong Blue Ribbon Committee hearing na pinipilit ng minority na kailangan check yung flood control. Na ngayon nasabi ko, check na natin. Ayaw naman nila magpadala daw ng kahit na sinong minority member ng committee. Dahil sila yung investigahan eh. Dahil oo nga eh. Pero yun nga eh. Itong nakakainis dito sa mga kilos ng mga minority senators na to eh. Sa pinipilit nila na tinatago daw yung flood control issue. Ayaw daw imbestigahan. O sabi ni Erwin, sige, imbestigahan na natin. Ngayon kayo naman ang may ayaw. Bakit? Ano ba tinatago nyo? Kasi ang problema, kadalasan, karamihan ng mga may issues of flood control, unfortunately, ay nandun sa minority. Ilan na sa kanila nahuli ngayon? So, hindi lang yun Ito pa, yung kay Alan Peter, ang interesting na binanggit ni Ping dito, ay sabi nga daw niya, na, ano ba yung sinabi ni Ping? Dami, na Delicious daw delicious. yung evidence na ilalabas nila. Kasing delicious nung sandwich. Oo, delicious ng sandwich. Ayan. No? Pero at least yung sandwich, nakaka-revive ng dead brain cells. No? Hindi tulad ni Robin. Talaga pag kinakausap, seryoso ako, tatakot akong kausapin si Robin Padilla kasi talagang Nandun ka pala, no? baka pag andun ako makausap ko, baka bababa yung yung intellect ko pag talagang makita mo nagde-deplete. Kausapin mo yung chief of staff na nag-resign. Ayun na lang. Yan ang kausapin mo. Baka ikaw yung una makaka-interview ron. Nako, tignan natin kung magpapa-interview. Pero ito pa sinabi ni Ping, na ang nangyari daw sa Taguig, lahat daw ng mga proyekto, hindi kikilos at gagalaw nang hindi alam ni Alan Peter Cayetano. Correct. Lahat daw. Correct. Tapos nasabi rin niya, identified na nila yung mga bagmen. Hindi bagman bagmen. May layers eh. O ito, dito unang layer, ito Tapos, ikalawang layer, tapos ito yung main bagman. No? Wow. Okay. Ganun. Pero naglabas ng pahayag si vlogger Cayetano Oo. Nagpalabas siya. Oo. Nag-explain siya. Sabi niya na handa na akong magpakulong. Yan. Sabi niya kasi, alam mo, hindi naman patas daw eh. Oo. Na dahil daw, si Ping ang nag-iimbestiga, mga kaalyado naman daw niya, kakampi niya lahat ng administrasyon, kaya daw natutuloy. Pero pag siya daw magsampa, wala daw mangyayari dyan kasi hindi naman daw niya kaalyado yung mga nasa posisyon ng kapangyarihan daw ngayon. Si Ping daw kasi tuta ng Malacanang. Actually, hindi tuta si Ping. Kwan yun. Pitbull
Pag kinagat ka nun, hindi yung bibitaw. Hindi siya cute na Naglalak tuta. yun. Yan, Oo, tuta. pitbull yan. Oh, pitbull yan. Oh. Hindi, pero tama ka doon. Pero Ronald, ito lang masabi ko sa sinabi ni vlogger Cayetano. Yung pagbanggit niya na sinasabi niya na ganyan naman daw kasi sila yung nasa kapangyarihan ngayon, kaya sila yung nagsasampa ng kaso. Pero basta wag lang daw may patayan. Pambihira talaga itong mga kaalyado ni Duterte. Bakit laging patayan ang pinupuntahan ng usapan? So nakikita ko sa ginagawa ni vlogger Cayetano, parang nag-gaslighting siya eh. Correct. Kasi sila yung patayan, Correct. sila yung namomolitika, na may personal at ginagamit yung kapangyarihan ng gobyerno para labanan yung mga kalaban nila. Maalala mo, Chris, noong 2017, nung siya ay Secretary of Foreign Affairs, dinipensahan niya yung patayan. Mismo sa United Nations. na nga eh. Ginamit pa niya yung salitang salvage. Sinasalvage daw ni Digong yung future ng ating kabataan sa United Nations. Imaginein mo, ikinalat mo yung mass murder, kinalat mo yung serial killing, mismo sa United Nations. Tapos Diba? sasabihin pa niya na Tapos lahat walang- ng laban. Tapos sasabihin, walang patayan. Di ba? Tapos, Nakita mo yung interview niya sa Al Jazeera? nakita ko. Di ba? Sabi niya, sabi nung nag-i-interview sa kanya, kahit isa, wala kayong nakita na EJK, na biktima? Hindi, sabi niya, lahat. Lahat Nalaban. daw guilty. Lahat, guilty. Oo. Sabi niya, paano mo alam? Ganoon. Hindi siya Sabi niya, hindi, alam namin eh. Ano sinasabi mo? Nagsisinungaling ka? Parang Oo. Ano yan? Nakakatulog pa kaya yan? Hindi na. Kaya nga hindi na nga nakakapag-ahit eh. Minumulto ba yan? Yung libo-libong pinatay nila? Alam mo sa akin tingin ko talaga, to si Alan Peter, tulad ni sinabi si Erwin Tulfo ba nagsabi na nasisiraan na ata ng bait? Si Alan Peter. Pero sa akin parang nasisiraan na nga ng Kaya bait mukha eh. ng taong grasa. Oo. Alam mo, sa totoo lang ang haba. Hindi ko kaya. Ako nga magsishave na ako pagkatapos. Pero siya tuloy-tuloy na walang pag-ahit. Mamaya ng konti, makikita mo pati yung buhok dito, tutubo na yan. Galing dito sa likod, tutubo na yan pababa. Oo. Kaya nung pinapanood ko yung kanyang kontrasona, Naku, talagang umiinit ang ulo ko eh. Ang kumpanya, stunting. Yung mga kabataan daw, stunted ang growth. No? Silang minority ang stunted ang prinsipyo. Stunted ang integrity. Yeah. Stunted ang character. Yeah. No, dapat senador ka, naniniwala ka sa higher purpose. Sila ay lower purpose eh. No, very cynical. Yun ang stunted sa kanila. Tapos napaka-ipokrita pa na sinasabi, ang laki na ng ating utang, 18 trillion. Kailan ba na doble mahigit yung utang? Diba nung panahon ni Digong, from 5.8 trillion na iniwan namin, na utang for the past 30 years. Yep. Diba? Naging 13 trillion in 6 years. Yeah. Sino ba yung nagpalaki ng utang? Sino ba nagparami ng flood control? 14,000 flood control projects nung panahon nila. Na ang secretary si Mark Villar na ngayon ay kasama nila sa minority. Oo nga. Diba? Napaka-ipokrita naman itong taong ito, diba? Well, alam mo kasi Pwede ka bang murahin o wag muna? Pwede, go. PI naman ito. Napaka-PI naman ito. Alam mo kasi sa programa natin, normally hindi naman tayo nagmumuray. Pero paminsan-minsan talaga parang ang sarap murahin eh. Grabe. Nung pinapanood ko yung kanyang kontrasona. Actually, bilib ako sa'yo, nanonood ka. Hindi ko kaya eh. Hindi ko natapos. Hindi ko kaya. Sinubukan ko, hindi ko kaya kasi nonsense. Ang corny pa ng mga joke niya. Ayun pa yung mga Senate analogy President, niya. Di ba? Tapos yung mag-ama, di ba? Oo, yung ama at anak daw. Hindi ko kinaya talaga. Sabi ko talaga, nambubudol to. Oo. Diba? Gaslighting to the max. Yes. At saka nakikita mo na may audience talaga si Alan Peter na kumbaga may kinakantahan siyang audience dito. At hindi Singing to the choir. Yes, at hindi to ang ang matinong kung matino ka mag-isip, hindi ka maniniwala kay Alan Peter Cayetano eh. Hindi ka maniniwala sa mga splice videos ni Splice Girl Pia Cayetano eh. 'Di ba? Yung ginagawa nilang 'yan, sobrang obvious na panlilin lang ng mga kababayan natin. Pero alam nila kasi may isang sektor ng ating mga naniniwala pa. Oo. Na sana naman ay mabawasan kahit unti-unti. Pero mo halimbawa, 3 linggo. Yung unang linggo, sabi niya, walang flood control sa Taguig. No? Wala ni isa yan. Tapos nung ikalawang linggo, sabi niya, siya ang nakadiskubre ng Ghost Project. Na flood control. Siya at sa Taguig. Sa Taguig, sinabi niya. At nireport daw niya. Siya daw ang nag-report sa DPWH. Noong una, dinedelay niya.
no, na may flood control, lalo na ghost projects. Ikalawang linggo, no, wala, siya daw ang nag-report. No? At yung ikatlong linggo, itong sinasabi mo, handa na siya magpakulong. No? Ang tawag kasi niya kila Marcoleta, kila Mike Defensor, Political kila prison. Jinggoy, political detainees. Diba? Imagine mo kung merong tao, no, na matino, ang maniniwala dyan. Kung matino ka, Hindi ka maniniwala dyan. maniniwala ka ba dyan sa kanyang klaseng gaslighting? Hindi. No? 3 linggo, iba-iba ang sinabi. Alam mo, nakakalungkot nga kasi tingin niya talaga, tingin talaga nila marami tayong mga kababayan na hindi pa nag-iisip ng tama. Hindi sa tamang pag-iisip at hindi marunong mag-isip. Tingin talaga nila yun eh. Kaya nila ito ginagawa. Okay. Pero ang nakakapagtaka din sa mga sinasabi nga ni vlogger Cayetano, no, ito, na the fact na sinasabi niyang handa na siya magpakulong, para sa akin parang halos inaamin niya na Malapit na. Oo, at saka may kasalanan naman na Malapit meron na. talaga. Kasi kung ako, inosente ako. Sabi ko, sige, dahil kailangan ma-detain, dahil plunder na walang bail, okay. Pero, sinasabi ko sa inyo, ilalabang ko to dahil wala akong ginawang mali. Yes. Dito parang may pagka-surrender na shoots, huli na ako, patay, paano ba to? Wag lang niyo akong patayin daw, pambihira. Di ba sinabi ko nga last week na nag-send na siya ng feelers. Kinausap na niya yung ilang senador para makipag-ayos. Truce daw muna. Ganyan-ganyan, no? Ako lang nagsabi nun sinabi na ni Ping this week. Inamin na ni Ping na meron nga. Ngayon naman, sabi niya, walang ganon. Oo nga. Ang problema ni Juan, 5 senador ang kinausap niya, hindi lang isa. Kung magsalita yung 5 senador na yun, na kinausap niya, no, para tumawid kay Ping Lacson, sabi ko nga sa iyo, pitbull yan Oo nga. Pag kumagat na yan, hindi na yan bibitaw. No? At saka nakakatoto si Alan Peter, ano? Alam mo na-realize kung pagkakamali niya. Nakita na nga niya ang nangyari kay Marcoleta nung tuloy-tuloy bumanat si Marcoleta kay Ping. Tapos nung si Ping na yung nagsabi ng sandali, I want to have a privilege speech. Alam mo, privilege speech. Naglabas lahat ng ebidensya. Oo. Siya, lahat pinakita niya hanggang wala magagawang ombudsman Lantaran. Sabi ng ombudsman, teka. Kinumban na pa niya sa ilaw, yung sunlight sa bumbunan. Natawa ako sa speech na yun. Di ba yari si Marcoleta kasi nakita mo yun, umamin siya na may ginawa siya. Tapos sinabi ni Ping, bakit hindi pa ito naiimbestigahan? Pag sinabi na yun, parang, teka nga, pag hindi nga inimbestigahan na administrasyon yan, magmumukhang inutil ang administrasyon natin. Kailangan nila gawin trabaho nila, inamin. Correct. May indirect bribery, may plunder, hindi mo sasampahan? At tuloy pa rin ang investigasyon ni Ping sa mga flood control ni Marcoleta. Hanggang ngayon? Hindi, kahit nakakulong na siya, may iba pang kaso. Na iniimbestigahan si Senator Kaya Ping Lacson. pitbull to si Ping, diba? pag kumapit, hindi bibitaw. Tutuloy-tuloyan Kahit ka niyan. magmakaawa ka na, hindi siya bibitaw. Oo, dahil hindi ka naman mukhang kawawa Oo nga Tingin mo si Marcoleta magmumukhang kawawa? Hindi. Tingin mo si Alan Peter may iiyak ka sa awa? Hindi, kasi siya, alam mo kung bakit hindi, Ronald? Kasi nung panahon ni Duterte, hindi siya naawa doon sa mga pinatay nating mga kababayan. Walang hiyatong si Alan Peter At Cayetano. dinipensahan pa niya, no less sa United Nations. Tapos nagba-Bible quotes pa siya. Hipokrito nga talaga si Alan galit Peter. na galit yung CBCP sa kanya Tigil mo na yan. Alam mo huwag ka na nagko-quote ng Bible. Pero yun ang problema. Kadalasan, itong mga tulad niya, yan pa yung mahilig mag-quote ng Bible. Self-righteous. Self-righteous. Nakala mo siya pa yung ang sabi mo daw, ambassador of Jesus. Siya Jesus nagsabi Christ. nun, Imagine mo, tawagin mo yung sarili mo na ambassador of Jesus Christ sa isang Senate hearing. Kapal ng mukha mo ang kapal ng mukha mo para sabihin Parang talaga. galit ka na, Chris, Hindi, nainis ako. Nainis ako din kasi sobrang hipokrito niya Oo, di ba? Paano kung magkita kami sa Senate? Oo nga pala. Hindi ako, I'm sorry I'll be cordial but I won't, hindi ko makakausap yung mga ganun tao Diba? Hindi ko kaya makipag Plastikan. hindi ko kaya. Sorry. Hindi ako plastic na tao. Pero hindi ko siya mumurahin, pero hindi ko lang siya papansinin siguro. Katulad pala tayo ni Ping Lacson, di pwede makipagplastikan. Oo. Pero yun, okay. We call a spade a spade. Yun di ba? Okay. So, ngayon, Ronald, on top of itong nangyayari ngayon, this is in the backdrop of the impeachment trial. Na ngayon, nasa Article 1 na tayo. Yes. Yung paglulustay sa 612.5 million pesos ng confidential funds si Sara Duterte na mga withdrawal, 125 million per withdrawal. Cash. Cash. Oo. Tapos, at nakalagay sa 4 hanggang 5 na malalaking kwan,
Malaking mga- duffel bags. Hindi yan simpleng duffel bag dahil 1,000,000 ay approximately mahigit 1 kilo. Nga. Isang kilo nga. So, 125 Million million is- ay mga 130 kilos yan. Isang tao yan. Di ba? Nabubuhatin mo. No? Oo nga. 4 na bags daw. Oo, mabigat yan. ha? Mabigat nga kasi Mabigat yan. tagto 30 kilo yan eh. Hindi yan maleta. Oo. Hindi yan maleta, di ba? Oo, kahit nga magbabiyahe ka, dala mo 4, dala mo, Oo, bigat nun. Ikaw nga, physical ka na, athletic ka na. May hirapan kang buhatin Mahirapan yan, di ba? yan, oo. Pero kung magbubuhat ka ng ganyan, tutulungan kita. Anong sino? Hati tayo. Pero Ronald, eto lang sasabihin ko dun sa dun sa yung testimonya na ginawa ng mga witnesses. Okay. Para sa akin nakapagtataka yung unusual. Oo. Nakapagtataka nga daw pag unusual. Ang sabi naman nung dalawang magkapatid, ang unusual ay hindi illegal. Oo nga. Tingnan mo mga ugok na to, di ba? First day pa lang ito eh. Sineset lang nung abogado yung template para sabihin nila, ito ganito karami, unusual, yung susunod, dito dinala. Yun ang Diba? illegal. Dito dinala. So magpapakita sila ng mga resibo. Di ba? Pinatawag nga pati si Piatos eh. Yun ang maganda. Tingnan natin kung ano mangyayari doon. Papatawag ba si Colonel Chica yung nagdala daw allegedly ng 125 million doon sa kanilang mga Piatos. No? Na binigay daw kay Madriaga, di ba lumalabas? Papatawag ba si Madriaga na nagsabi hindi lang 11 days yan, 1 day lang. Yung 125. Nung inubos yan, no? Hirap ubusin, 125 million. Mahirap. In 1 day, di ba? Alam mo Ronald, yung pagdating sa issue na yan, yung pagkasabi nila ng pag unusual, hindi daw illegal. Para sa akin, that's what you call conclusions of fact and law. Ba't mo sinabi kagad? Exactly. Diba? Hindi mo pa alam kung illegal o hindi. At saka senator judge ka. Yun na nga ang nakakainis. Kasi nga, Garapalan, di ba? sila na mismo sabi, hindi illegal. Teka lang, hindi mo alam kung illegal o hindi. Oo nga. Kasi yung illegal o hindi ay kung saan ang paraan ng paggamit. Wala naman sinabi yung teller at saka yung bank manager na illegal. Kasi Sinasabi hindi lang nila- nila sa kanilang 32 years. Ngayon sa lang. Ngayon lang sila nakakita ng ganon. Highly unusual. Hindi lang unusual. Highly unusual. Ngayon, ba't ikaw magsasabi? Dedepensahan mo kagad na, hindi naman siya illegal eh. Unusual lang siya eh. Di ba? Kung sasabihin mo, grabe. Ulitin mo nga yun, parang, Hindi naman siya illegal eh. Unusual lang siya eh. Di ba? I hope Alan Peter's taking notes, ha? Oo. Dapat ganyan yung boses niya, yung ganyan. Kasi parang nagwa-whine nga si Alan Peter Diba? sa kanyang mga pronouncements sa ganyan eh. At saka ito lang para sa akin yung pupuntahan nito kasi ngayon, yun na nga, is to just foundation lang pinakita na nilabas yung pera. Susunod nilang gagawin is papakita kung saan ginamit at hindi ginamit. Correct. Oo. Kasi kahit nga sa Committee on Justice pa lang, kitang-kita na hindi nila to ginamit for intelligence or counter-intelligence work. Ginamit nila to para magpondo daw ng mga parang yung PNP na isang programa na hindi naman daw nila binigay yung pera, sabi ng PNP. Meron pa silang seminar. Oo, pero walang binigay naman na pera. Pero Yes. kinlaim nila, binigay daw nila yung pera. Yes. Oo. Pambihira. At saka ang sinasabi nila, confidential nga eh. Kaya hindi namin pwedeng sabihin. Ang sabi ng COA, kahapon nga, sabi ni Heidi Mendoza, walang absolute confidentiality. Ayun nga. Pera yan ng bayan eh. Ayun na nga. Pera yan ng gobyerno, di ba? Meron pa rin yan na accountability. Kaya nga meron kang COA eh. Kaya nga nabigyan sila ng notice of disallowance. Pinapasoli, ilan? More than 400 million. Oo nga, halos lahat. Pinapasoli. No? Pag na-impeach si Sara, haharapin na yan. Yun. No? Quadruple plunder case. Yun. Wow. Diba? Oo nga, sa Kailangan dami ng harapin pera na na. yun. Pero ito pa yung Ronald, ito sa akin. Alam mo, para sa akin, di ba kiniklaim na may mga rest houses sila na ginamit daw? Daw. Magkano per night? No, talo pa ang Ritz Hotel. 250,000 a night. Di ba? Ngayon nagtataka nga ako, sabi ko, saan 250,000 a night? Nabanggit na natin dati. Sana all. Yun na nga, ang sarap ng rest house na yun, 250,000 a night. Pero Ronald, bakit kaya hindi nila tanungin? Hindi ko lang kung pwede bigay ito ng mga hotel.
Pero kasi nga, naalala ko, nung may taping ako, Hmm. nung panahon na may flood control, yung panahon na nakuha niya yung Oo. confidential fund niya, Ronald, nasa Manila Hotel ako. Oh. Nandun ako sa presidential suite. May Wow. taping kami. Wow. Hindi ako yung nagbayad, may Oo. taping kami. So production to. Siyempre may Oo. budget Oo. to. Yung mga waiter doon, Hmm. kinuwento sa akin. At hindi nila to kinuwento dahil nagsusumbong sila. Hmm. Kinuwento nila dahil tuwang-tuwa sila. Parang matter of fact lang. Oo, parang matter of fact na, naku sir, sabi ko, ang ganda nito laki na tong isang buong, kumbaga, mas malaki, parang mas malaki pa sa bahay yung presidential suite. Sabi ko, sino nagre-rent ng presidential suite? Sino natutulog dito, tumitira dito? Sabi ko, naku sir, bago po kayo last week. Naku po. Oo. Si VP Sara Duterte po, dito po. Aba. Sabi ko, wow. Pero nakita mo yung pagkwento niya, hindi siya nagsusumbong. Oo. Nagyayabang sila. Naku, sir. Diba? Si VP Sara Duterte, yung entourage po niya, nandito po. Sila po yung nag-rent na to. Bakit kaya hindi imbestigahan ng prosecution yan? Pwede ba yun? Pwede ba ipatawag ng Manila Hotel? Sabi, sinong nag-rent? Sino nag-book nito ng gabing yun? Pero ang gusto rin kasi ng prosecution, mapabilis ito eh. Kaya di ba nung doon sa unang article, yung sa grave threats, nagbawas na sila ng testigo, nagbawas na sila ng araw. Dapat yun, 11 days eh. Tinapos nila in 8-9 days. Diba? Dahil ay, yung mga tao baka mawala yung attention eh. Kaya minamadali nilang gano'n. Nagfo-focus na lang sila doon sa major. Diba? Kaya, yes, pwede yan, pero yung prosecution nagbabawas. Pero kasi kung nilabas nila yun, I think gandang headline yung pag sinabi mong Rest House, Manila Hotel. Hindi, tsaka kahit naman Manila Hotel, hindi naman 220,000 a night yun. Ako ko lang, yung presidential suite, malaki yun, Ronald. Halos isang buong floor, halos buong building na ata yung presidential suite. Unless, papakainin mo yung buong lahat ng security mo na 400. Kasi sa dami na yun. Diba? So yun, I mean, again sinasabi ko lang na kinuwento sa akin, I don't think magsisinungaling to mga waiters na to kasi wala naman silang kailangan itago ng mga panahon na yun. Tsaka nasa record yan ng hotel. Nasa record naman. Hindi naman nila dadayain at pepeke yung mga nakalagay doon, di ba? Yun. Kaya pwedeng i-check yun. Presidente pa naman ng Manila Hotel, si former Senator Joey Lina. Yan. Ayun, okay. So, yun lang. Kinukwento ko lang yung nakwento sa akin. Hindi, halimbawa lang naman yan eh. Nung possible na pinaggastusan nitong very confidential funds. Yes, diba? hindi ko sinasabing galing doon. Sinasabi ko lang, nakapagtataka lang that it's the same time na nakapag-withdraw siya ng 125 million na biglang, teka lang, may sinasabi may rest house na 250. So parang kinokonek ko lang. Hindi ko sinasabing yun ng matter of fact. Kaya nga very interesting yung next week eh. Next week. Next week yung impeachment trial. Anong mga pwede natin i-expect next week? Well, ayan na. Meron ba talagang piatos? Di ba? Yan na yung pag-uusapan dyan. Saan ba dinala yan? Sino ba ang ang mga taong pumirma, nag-disburse? Yep. No? Yun yung mga maiipit. Kasi mukhang ilan lang yun eh. Isa, dalawa lang yung nagpirma ng lahat nun eh. Tapos pinapalabas pa nila. Nandun sila sa Laguna, nandito sa Davao, o kung saan man iba-iba. Same day. Parehong pirma. Parehong ink. Pero iba-ibang pangalan. Mahirap ubusin yung 125 million in 11 days ha. Lalo na in one day. In one day, mahirap. Unless, totoo yung sinasabi ni Madriaga. Nagdala ako ng ganitong karami. Dito yung sa tatlong lugar. Diba? Tagta 30 million. Diba? Tagta 30, mga ganun eh. Di madaling maubos nga. Actually, hindi lang isang araw. Ilang oras lang. Yun. May mga madadamay dito. Pero Ronald, ito ang sabihin ko nabalitaan ko na sa Senate, sinabi daw ng Senate Court na ang pagbukas daw ng bank records is only in relation to her wealth. Limitado. So, hindi ko alam kung anong klaseng limitations ang lalabas dito. Kung wealth lang, ibig sabihin ba nun na hindi nila ipapakita o ibubulgar kung saan nanggaling yung pera? Tingin ko not necessarily. Dahil wealth na yan eh. No? Wealth niya. Kung pumasok sa bank accounts niya, may record yan kung sino nagpadala. Kailangan ipakita yun. Kasi kailangan ilabas mahalaga nila. Yun eh. Mahalaga yun. Kasi sabihin natin, merong 1 billion sa bank account mo. Saan galing? Kanino nang galing? Hindi naman pwedeng sabihin na hindi natin titignan yan. Hindi, importante kung saan yan galing. Kahit nga yung sinasabi nilang dumaan lang eh. Kailangan din malaman kanino nang galing. Bakit dumaan? At saka sa nagpunta. Ibang usapin pa yung nagstay sa bank accounts, di ba? Ibang usapin yung saan nagpunta.
So, Kailangan ilabas lahat yan. Pag sinabi mo yung wealth lang niya, wealth niya yun eh. Paano mo malalaman kung ano wealth niya? Kung di mo bubuksan lahat yan. kung di mo alam kung saan Alin ba nanggaling. dyan ang wealth niya? Kaya nga bubuksan mo yung bangko para malaman mo eh. Pero ito na. Oo. Nalaman ko nga nakasama yung BPI branch sa Julio Vargas dito Yung sa Pasig. notorious. Yung notorious na Oo. branch. Nasabi nila wala daw laman. Walang laman. Walang laman. Oo, mas suspicious nga eh. Paano ka magkakaroon ng bank account na walang laman? Oo, Pero pero man lang mukhang- nag-iwan ng konti, di ba? Oo, pero marami na dahil sinabing walang laman, dahil ang mga tao interested kung malaman kung meron ng bank account o wala, ang daming mga ordinaryong Pilipino nagde-deposit ng 100 pesos para makita lang kung pumapasok. 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 Nakapangalan kay Ibig Sara sabihin- Duterte. ibig sabihin, at buhay Rodrigo yung account. Buhay pa hanggang ngayon. Pero ang problema nila kasi, di ba nila alam yung banking system? May resibo yan eh. May resibo, may record yan eh. No? Ronald, hindi eh. Alam nila eh. Yun ang... Impunity. Yes. Tingin nila untouchable sila. Yes. Diba? Ganun ka, lakas ang loob ng mga Duterte na untouchable sila. Na sabihin nila kay Sammy, uy, deposit mo na lang. Uy, hindi ba tayo magkakaroon ng problema? Walang problema yan. Problema yan. Kayang-kaya ko yan. Yung Takot dating, lahat sa amin. at saka yung dating branch manager. Oo. Inappoint ko na. Oo. Yung Julio Vargas branch manager, inappoint sa gobyerno nung panahon ni talaga? Duterte. Oo, Hindi ko inappoint alam yun. yun Pero ang hindi ko alam, parang, ewan ko lang, ito nakalimutan ko na yung detaling to, parang namatay na. Yung kwan. Yung branch manager na yun. Oo, kawawa naman. O kawawa nga eh. Pero na-appoint siya sa gobyerno na malaking posisyon. I don't remember what position. Pagkatapos nga nung fiasco doon. Oo. Tapos ngayon patay na. I-research natin. Kung totoo check nyo guys. Fact check nyo. Hindi ko lang maalala. Pero Pero yung pangalan, natin kung saan na-appoint. Diba? Oo. Ganyan, no? pero yun yung sa akin na nakakatakot dito no ay nakakatakot makita kung gaano katakot-takot yung yaman o pera na pumasok sa account ni Sara Duterte. Dapat nga nag-sign na sila ng waiver kung wala naman silang tinatago. Yun na nga Diba? Bakit ang daming balakid ang nilalagay nila? Diba? Tapos Kaya yung mga mamamayan, magtanong naman tayo. At Bakit saka- ganon? Ang daming balakid. Kung wala naman tinatago, di dapat sila na mismo mag-volunteer. alam mo ako Nabukas siya, di ba? Alam Ako, mo- pag-iimbestigahan ako, sign kagad. Waiver. Elite eh. sige, tignan nyo. Ako hindi ako magsasign eh. Alam mo kung bakit? Ano? Nahihiya ako dahil sobrang konti eh. Wag na, baka pag makita nyo, pagtatawa na nyo, wag na lang, ganun eh. Nangyari yun sa akin Akala eh. ko, ayaw mo ipakita sa girlfriend mo. Nakita na nga niya eh. Kaya yun, shopping. Hindi, pero Ronald, ito lang sabihin ko I think karamihan naman ng ating mga kababayan ay gusto makita yung laman ng bank account at naghahanap ng accountability sa ating Vice Presidente. Maliban lang do sa ilan na hindi na nga DDS tawag ko sa kanila eh. Duterte minions. At ito direct message ko to sa mga supporters ni Duterte na ang pag kinakausap mo hindi na nga lang sinasabi supporter akong Duterte, sinasabi nila Duterte ako. Yun yung nakakatakot May nakausap ako na kasambahay ng isang kaibigan namin. Tinanong ko, sinusuportahan ba niyo si Duterte? Opo, Duterte ako. Parang sekta. Yun na nga eh. Parang kulto Tapos tinanong ko Oo. directly, sabi ko, tingin mo ba na okay lang na may ginagawa siyang yung pagpapatay ng tao, pagiging abusado, paglalabag sa batas, pagiging korap? Wala po yan eh. Mabait po siya sa amin. Duterte ako. Yun ang pakiusap ko lang kahit Duterte kayo, kung may mali, mali. Pagpatay ng tao, mali. Ang pagnanakaw, mali. Ang pagkukuha ng pera sa mga pogos o China, kung saan drug lords, mali lahat yun. Mali ang paglalabag sa kahit na anong batas. Kaya wag po kayo masyadong magiging panatiko dahil panatiko na po kayo pag sinasabi niyong Duterte ako, panatiko na kayo. Pwede bang konting pakiusap lang? Pwede bang wag mo silang tawaging minions? Dahil tuwan-tuwa ako sa minions eh. Cute sila tsaka funny. Ito mga sekta, kulto, naku, delikado yan. Oo. Yan ang pundasyon ng mass murder, genocide. Yun Diba? yun ang nagbibigay ng Hindi kapangyarihan ganun ang eh. minions, mabait ng minions eh. Nakakatuwa. Tsaka paminsan-minsan ay pinapahamak niya yung kanilang boss. Paano pinapahamak, Ronald? Ha? Paano pinapahamak? Naglalagay sila ng mga trap, no? Para pagtawanan nila.
Okay. Yung Minions, yung, di ba, yung, yung Ayoko sabihin kasi may akala ko dahil sa medyo kasi simple lang naman yung mga ilang mga minions, di ba? Pero ayoko na sabihin niya. Pero anyway, yun lang sa akin, Ronald, yun ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga Duterte. Yung mga tulad na yung mga nakausap ko. Naaawa ako kasi ayaw nilang buksan ang kanilang mata at isip. Ibig sabihin, ayaw nilang makinig sa usapan. Ang nangyari nga naawa nga ako at hindi ko hinuhusgahan tong kasambahay na to Pero gusto ko nga siyang makausap kung pwede. Ang nangyari dito, nag-uusap kami tungkol sa nangyayari ngayon sa bansa. Na sinasabi ko, grabe, sobrang lala nung problema natin sa mga korupsyon at sa yung mga ganung paglalabag sa batas dahil sa mga Duterte. Napansin ko parang na-stress siya. Lumabas na lang siya ng bahay. Lumabas siya kung may ginagawa, lumabas na lang sa living room. Sabi ko, ayoko naman siya stress pero gusto ko siya din makausap talaga ng masinsinan para sabihin sa kanya, ate naman, ate, bansa natin pinag-uusapan natin. Huwag tayong nagiging panatiko sa isang kahit sino mang politiko. Parang yung kaibigan natin si Labri Granada. Diba, banat ang banat yan. Aba, ang daming death threats. Grabe, no? Yung susunugin ng mga kamag-anak mo, lilipulin ng mga kamag-anak mo. Yung kanyang kapatid, DDS. Oo nga. Nung nakita yung mga threats na yun, nag-collapse. Ay, oo. Nag-collapse. No? Nung nag-regain ng consciousness, anti-DDS na. Sana may mga ganun, di ba? Yung biglang nayanig, biglang nag-collapse. Pagkagising, iba na. Di ba? Sana mas dumami yung mga ganun, katulad ng kapatid ni Labri Granada. Natatawa ako kasi parang movie di ba? Parang pelikula yung nangyari. Diba? Nag-collapse pagising. Parang cartoons, di ba? Literally, Parang nagising cartoons, ka di ba? Parang ganun Pero totoo yun, ha? Totoo yun. Totoong kwento nga yun Mga Mindanao yan Yun na nga At sana talaga masarap tayong mga kababayan sa Mindanao na nanonood nito na wag naman kayo magalit sa amin. Kasi kung tutusin, wala naman kami ni Ronald ginagawang masama. Nagsasabi lang kami ng katotohanan. At bakit kami yung babatikusin at babantaan kung hindi naman kami yung mga mamamatay tao? Hindi naman kami yung mga korap, hindi naman kami yung nagnanakaw sa kaban ng bayan o tumatanggap ng pera sa mga kung sino-sino man, especially sa mga dayuhan. Yun kaya hindi ko alam kung bakit sa atin yung galit dahil kino-call out natin ang mga Duterte. Kung totoong masama kahit sino pa yan, kung-call out natin. Kung si BBM nga, kino-call out natin Binabanatan nga natin yung zona niya, di ba? Yung kakulangan, di ba? O binabanatan natin yung anti-dynasty bill nila na hindi naman anti-dynasty. Na hindi nga binanggit pala nung SONA. Di ba? Tahimik di ba? Oo, priority bill niya yun mismo. Alam mo, Ronald, pagkatapos itong impeachment na to, gusto ko kausapin yung mga miyembro ng mga kongreso na pumirma dito sa anti-dynasty bill na to. At sinabi naman na sa akin, willing silang makipagdebate sa akin dito sa anti-dynasty bill nila na tinatawag nating pro-dynasty bill. Ayan, sa ganyan debate, pwede kita samahan. Yung isa mo kasing debate, hindi ko na pinatulan Oo nga Pero kung merong first 5 sa Congress, no? Ayan, debatihin natin. No? Oo, kasi yun, magandang debate yun. Yes, at kung maganda makakatulong yun. yun na magbago isip nila, why not, di ba? Pero duda ako kung may makikipagdebate sa ating congressman. Meron. Magandang usapan. Hindi naman kasi bastusan Oo. Iba yung pagbastusan na nagmumurahan, nag-iinsultuhan. Hindi naman ganun Ikaw na lang. Ayan, at least inaamin ni Ronald na siya yung nagmumura, siya yung nambabastos ng insulto. Wala ako dyan Jive lang ako. Yes. Ikaw yung nangyayakal. Oo, yun ang trabaho mo Pero sana naman sa mga binabanata natin, sana naman kasi mag-isip-isip naman kasi kayo kasi ang problema, kadalasan sa kanila ay hindi nila nakikita yung problema sa ginagawa nila. Kaya ka bumabanat ng ganyan. Kasi titigas ng ulo ang kakapal ng mukha. Diba? Hindi matigil tong mga to Hintayin niyo yung column ko sa linggo. Nako. Si Cycla at saka si Charybdis, yung aking topic. Yung dalawang monsters sa Greek mythology. Okay. Sila yung topic ko sa linggo. Sino yung dalawang yun? Siyempre, si Splice Girl at saka si Ambassador. Si Splice Girl and Vlogger Cayetano. Wow! Okay, naku, magagalit sa'yo yun. Baka mamaya bantaan ka. Hindi, baka mamaya Galit na nga sa akin sa Chinador at saka sa Kwan Yun pa ngayon. Senatrol. Oo. Splice. Ano naman kaya
gagamitin ito. Alam mo kung pwede natin patugtugin nga yung Splice Girls, papatugtugin ko kaya lang, baka copyright strike ako eh. Akala ko nga, laos na yun eh, hindi pa pala. Hindi, uso na naman ano. Uso na May naman. nakita nga ako video, sumasayaw-sayaw pa eh. Oo nga, oo nga. Sumasayaw-sayaw. Parang si Congressman Marcoleta, di ba? Ay, may video na gano'n din. Oo, yung si Paulo, si Rodante. Si Paulo. Si Paulo Marco, nakita ko nga, napakagaling eh. Oo. Yun, baka malay mo, makasuhan din yun. Nako. Ay, ako, wala akong alam sa mga ganyan. Pero Ronald, para sa akin ganito, tama yung sinabi mo na dapat matuloy ang investigasyon sa flood control. Kung seryoso ang ating Senado, lahat ng mga senador, kahit yung minority, maglagay na sila ng committee member para matuloy na. ang hinahanap nila. Sila mismo. Sila gustong magkaroon ng Blue Ribbon, tapos ngayon magseset ng Blue Ribbon schedule, sinasabotahin nila. Di ba? Hipokrito. Di ba? Yan. At saka sabihin ko lang, hindi lang yun Naalala mo tong pagkahipokrito ng mga minority senators na to. Ito pa, isa pa. Nung sinabi ni Robin Padilla na buksan na ang mga bank records, buksan na lahat. Dapat walang bank secrecy. Pati si Alan Peter Cayetano nung nagpirma na freedom of information, wala ng bank secrecy. Tapos ngayon, sila yung isa sa 2, 3, na 5 na pumirma at naglagay ng objection na buksan ng bank account si Sara Duterte. Mga hipokrito kayong 5. Yan lang nga yung pinaka-kind na pwede natin sabihin sa kanila. May mas malala ka pang... Siyempre. Oo. Siyempre. Gusto kong tanungin. Natatakot ako. Gusto ko sana natatakot akong tanungin kung ano yun eh. Gusto mo bang banggitin o wag na lang? Hindi. Yung mga kawatan. Mga ganyan, di ba? Kawatano. Oo, kawatano. Ganyan, di ba? Sige. With that, Ronald, ito na lang siguro sabihin ko medyo ako yung kinakabahan para sa'yo. Pero anyway, sa mga viewers natin, agree ba kayo kay Ronald sa kanyang mga pagbanat? Sa mga tawag niya sa ating mga senador? O kaya tingin ba nyo meron bang redemption tong mga to? Sulat nyo lahat sa comment section sa baba. At as always, tulad ng sinasabi ko, Ronald, sa presyo ng isang kape, monthly makakatulong kayo sa aking advokasya. Kaya make sure to join and become a paying member of this channel. At Ronald, malapit na. Magkakaroon na tayo ng mga mugs for sale. Dami naghahanap na eh. Marami nga eh. Sinabi ko na nga, promise ko, magkakaroon tayo ng mugs for sale. At saka para sa ating mga viewers, T-shirt din. Naghahanap T-shirt ng din. t-shirt, At Ronald, Oo. sana nandito ka pa at hindi ka naman alis ng bansa, no? Sa October pa. October, sige. Kasi Kami magkakaroon ni tayo Cielo, ng... Kami ni Cielo. magkakaroon- Lecture tour kami. Wow, ang saya naman. Sama mo naman ako sa mga ganyan, no? Oo, pwede. Basta sagutin mo yung pamasahe namin. Ay, hindi ba all expenses paid yan? Hindi, Sige. fundraising yan. Sige, ganito, Ronald. So, ang last na babanggitin ko dito, ay magkakaroon tayo ng live na Heckle and Jive. Katulad ng last time. Oo. Diba? Pero by Oo. invite only lang to. Kasi syempre, iwasan natin yung mga... Baka may mga siraulo dyan na gustong pumunta. Hindi pwede. Okay lang. Okay lang sa akin ng mga saraulo. Basta walang... Sanay ako sa mga saraulo. Sa bagay, magdala ka lang ng may pang-counter siraulo ka naman, di ba? Meron. Marami. Oo, yun. Sige, Pero sige. sino naman yung ating guest dyan? Mga kabataan, mga religious, anong sektor yan, no? Pwede. Sige, Diba? pwedeng sige, gawa natin ang paraan yan. Basta balak natin to this month, magkakaroon tayo ng isang live para August. sa August, ha? Oo. So abangan niyo yan, mag-a-announce ako sa aking YouTube channel. Ghost month yan. Kaya maraming multo dyan na lalabas. Lalabas. Mga ghost project. Yun. Sige. Salamat Ronald sa oras mo. Sana nag-enjoy ka sa ating usapan at sandwich at kape. Sarap eh. Ayun. At ito si Kristan. Ronald Llamas. At ito ang Heckle and Jive. Okay. Ay, kumusta yung sandwich? Sarap pa. Ito yung brunch ko eh. Pagdating sa grilled cheese, ano? Oo, sarap eh. Problema rito, ang daming meetings, ang daming interviews, no? Talagang wala kang oras para kumain eh. Mag-enjoy ng sandwich. No, kaya no time for delicious food. Kaya dito lang ako nakakain. Tapos, no time for love. Aba? Buti pa ikaw, Aba? ka sa'yo. No time for love? Teka. Anong ibig sabihin na to, Ronald?